Hindi ko mapigilang ituon ang atensyon ko sa bagong lipat na mag-asawa sa tapat ng aming bahay. Maganda po si Annie, samantalang makisig naman si Ken. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit pakiramdam ko ay may kakaiba sa kanila. Nagsimula lang naman iyon nang may kumatok na bata sa kanilang bahay. Nalisik ang mga matang pinagbuksan ito ni Annie ng gate. Hindi ko alam kung sadya lang bang suplada ang mag-asawa o ayaw lang talaga nila sa mga bata. Iba kasi kami dito sa subdivision. Kapag sa tingin namin ay bago ang isang pamilya at kakalipat lang nila, ay kaagad namin silang wine-welcome sa pamamagitan ng paghahatid ng mga luto naming pagkain. Ngunit noong makita kong iabot ni Isa ang nilutong atay na manok ni mami niya, biglang nagliwanag ang mukha ng babae. Sinabihan pa nga si Isa na sa susunod ay sana medyo hilaw-hilaw o tila may dugo-dugo pa ang ihatid na pagkain dahil mahilig daw sila sa medyo hilaw. Tingin ko po ay napaka-weirdo niyang masyado. Kung ako naman ang tatanungin, Kuya Barry, ayaw ko ng hilaw syempre dahil masangsang at syempre mapait iyon. Mas gusto ko ang pagkaing tama lang sa pagkakaluto para maiwasan ang pananakit ng tiyan. Minsan iyon ang nagiging dahilan ng pagtatae at pagrereklamo ng ating mga bituka kaya nagkakasakit. Ako man ay hinatiran din ni Isa ng atay ng manok dahil paborito ko ito. Kuya Barry, ako nga pala si Alvin, 25 anyos, isang computer programmer at nasa bahay lang ako nagtatrabaho. Lumalabas lang ako kapag kailangan kong makipagkita sa boss ko at twice a month lang naman nangyayari iyon. Kapag wala po akong trabaho ay abala ako sa gawaing bahay, lalo na't wala naman ang mga magulang ko para gawin iyon para sa akin. Kuya Barry, 22 lang ako nang maisipang mag-abroad ni na mama at papa. Nag-iisa lang akong anak at malaki na kaya hinayaan ko na lang silang magsama doon para makapagtrabaho. Sa totoo lang, kaya nila akong buhayin gamit ang perang ipinadadala nila sa akin. Ngunit ako na ang tumanggi. Gusto ko namang maging independent sa kanila kahit papaano. Nakapagtapos naman ako ng aking pag-aaral at may trabaho na. Hindi ko naman masasabing normal pero at least kumikita ako ng sobra. Nabibili ko lahat ng bagay na gusto ko nang hindi binabawasan ang savings ko. Hindi po ako yung tipong marites ang datingan. Hindi ko kasi ugaling makisawsaw sa issue ng iba. Not until Annie and Ken came into the picture. Kakaiba kasi silang kumilos. Para bang may pinangingilagan at sobrang tahimik. Naisip ko pa nga, baka may nangyari sa kanila doon sa dati nilang tinitirhan. Maybe namatayan sila ng anak, kaya kailangan nila ng comfort. Sa tingin ko kasi, malambing naman sila sa isa't isa. Maliban na lang kung may ibang taong nakakakita sa kanila. Pansin ko din, wala silang bisita, Kuya Barry. Walang dumadalaw sa kanilang mga kakilala o kahit na sinong tao na parte ng pamilya nila. Medyo naawa nga ako lalo na't parang palaging malungkot itong si Annie. Kaya naramdaman kong may iniinda nga silang problema. Isang araw, naisip kong hatiran ng cake si Annie. Lumabas ang mister niya sakay ang kotse nila. Mukhang may balak bilhin
Baka naman caring kausap si Ani kaya nagmamadali akong kumatok sa bahay nila. Nakakailang katok lang ako nang biglang bumukas ang pinto ng bahay nila. Kagaya ng mga nauna kong napansin, nanlilisik ang mga mata ni Ani at mabagsik na nakatingin sa akin. Tinanong niya kung ano ang kailangan ko. Ang sabi ko sa kanya, ibibigay ko lang sana ang dala kong cake. Tiningnan niya ako at para bang kinaklaro kung totoo ba ang sinasabi ko, kaya napayuko ako. Sana naman tanggapin niya ang daladala ko. Kanina kasi ay hindi niya tinanggap ang binigay na afritada ng kapitbahay naming si Meli. Kaya nag-aalala ako na baka mapahiya ako. Ngunit tinanggap niya ang daladala ko, kung kaya natuwa naman ako, Kuya Bari. Pinaghintay niya ako saglit at sinigurong isarado ang gate para hindi ako makapasok. Baka isasauli niya lang kaagad ang platong pinaglagyan ko. Noong buksan niya ang pinto, nahagip ko ng tingin ang loob ng kanilang bahay. Hindi ko alam kung bakit parang may napansin akong nakasabit sa may sala nila. Parang hugis tao na parang hindi naman. Nakasabit ito sa dingding. Hubot-hubad at dilat ang mga mata. Tumingala ako para klaruhin kung ano iyon, kaso lang biglang bumalik si Ani at titig na titig ito sa akin. Sinundan pa niya ng tingin ang pilit kong sinisilip, kaya naman biglang nanlisik ang mga mata at itinaboy ako papalayo. Anya, umalis na raw ako kung ayaw kong maging delikado ang buhay ko. Nasyak ako, Kuya Bari. Napaatras ako at hindi na nakapagpaalam pa ng maayos pagkatapos niya akong itulak palayo. Napapaisip pa nga ako habang lumalakad ako pabalik sa aming bahay. Grabe, Kuya Bari, masyado talaga silang weirdo. Kinagabihan, katatapos ko lang kumain ng aking hapunan, ay hindi sinasadyang napalingon ako sa bahay nila. 7:00 pa lang ng gabi iyon, ngunit nakapatay na ang ilaw nila at mukhang natutulog na yata sila. Tumayo ako para hugasan ang aking pinagkainan. Nang makita kong puno na ang plastik na nilalagyan ko ng basura, ay naisipan kong dalhin ito sa labas upang itapon. Nang paglabas ko ng aming bahay, ay dumiretso ako sa malaking balde na nilalagyan ko ng basura. Hindi sinasadyang napatingin ako sa kanilang bahay at nakita ko ang wala sa sariling paglabas ng mag-asawa. Hindi nila ako napapansin dahil bukod na nasa gilid ako ng bahay ay madilim din sa kinatatayuan ko. Habang pinagmamasdan ko sila, napansin kong parang nakahit-hit sila ng kung ano. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Naglalaway sila at halos gumagapang na sa lupa para lang makausad. Dala ng matinding kuryosidad, naisip kong sundan ang mag-asawa nang tahakin nila ang kalsada papunta sa bayan. Nakita ko na lang na huminto sila sa isang tabi at nagtago. Kaya naman nagmamadali din akong magkubli. Hindi ko inaasahang may daraang lasing sa kanilang kinaroroonan. Kaya lalabas na sana ako para batiin ito, pero gayon na lang ang sindak na nadama ko
nang makitang lumundag bigla si Ani at sinakal ang nagulat na lasing. Nagpupumiglas ito pero lumapit naman si Ken at kinalmot ang dibdib ng lalaki. Hindi ko alam kung saan at paano sila nagkaroon ng mahahabang kuko. Basta ang alam ko lang, pumulandit ang masaganang dugo ng lalaki bago nagkakawag na bumagsak ito. Dahil doon ay lalong napasiksik ako sa punong pinagtataguan ko. Maya-maya'y akala ko'y iiwanan na lang nila ang lalaki pero hindi pala. Hinila nila ito sa bahaging walang tao at doon winakwak ang dibdib, saka nilantakan ang mga laman loob. Nanginginig na nasapo ko ang aking bibig sa takot na baka kumawala pa ang sigaw na kanina ko pa pinipigilan. Noong tamaan ng liwanag ng buwan si Ken, nakita ko kung gaano kahindik ang kanyang pagmumukha. Halos hindi na siya makilala sa kanyang nagbagong hitsura na kawangis na yata ng isang halimaw. Hayok na pinagtulungan nila ang kawawang lalaking lasing na narinig ko pang nagmamakaawa hanggang sa pahina na ng pahina at umabot sa puntong hindi na siya marinig. Siguro hindi na kinaya ng lalaki ang ginawa ng dalawa sa kanya. Buong akala ko pa naman sadyang may pinagdadaanan lang ang mag-asawa kaya sila parang may attitude problem. Yun pala ay ang pagkatao nila ang may diferensya dahil kumakain sila ng tao. Nangangatog akong tumakas habang hindi pa nila napapansin at takot na isinara ang pinto ng aking bahay. Pakiramdam ko, Kuya Bari, nagkaroon ako ng trauma sa aking nakita kaya habang hindi pa sila umuuwi ay nagpasya akong magpatawag ng pulis at inireport ko na may napansing akong kaduda-duda sa kanilang bahay. Hindi nagtagal ay ilang minuto lang dumating kaagad ang mga pulis. Nagtago ako sa loob ng bahay at nakasilip lang sa bintana kaya nakita kong papalapit na sana ang mag-asawang pauwi na. Kaso lang umatras sila nang makitang may mga alagad ng batas sa kanilang tahanan. Maya-maya ay nakita kong kumuha ng flashlight ang isang pulis at inilawan ang loob mula sa isang bukas na bintana nila. Nakita kong nanlaki ang kanyang mga mata at tila napatakip sa kanyang ilong. Hindi ko alam, Kuya Bari, kung anong nahagip ng kanyang mga mata nung mga oras na iyon. Bigla itong napatakbo sa isa pa niyang kasamahan na pulis at walang humpay nilang pinwersang buksan ang pinto ng bahay. Tumambad sa kanila ang mga karimari-marim na senaryo. Nahalungkat ng mga pulis ang 3 bangkay na nawalan ng mga lamang loob. Isang fetus, isang 10 taong gulang na batang babae na matigas ng bangkay at mga koleksyon ng atay na naka-freeze sa kanilang refrigerator. Ayon sa investigasyon, malamang daw mga miyembro ng sindikato sina Ani at Ken dahil sa tinatago nilang mga internal organs. Hindi lang nila alam na nakita ko kung papaano nagbago ng anyo ang mag-asawa para mambiktima ng mga inosenteng tao. Kung ako ang tatanungin, Kuya Bari, hindi sila tao kung hindi mga aswang. Base sa kanilang mga hitsura at nakagawian,
Alam kong hindi nila kayang magpakatao, lalo na't ang kanilang gustong kainin ay mga lamang loob na ng tao. Hindi na bumalik pa sa bahay nila ang mag-asawang aswang na sina Annie at Ken. Kung saan man sila naroroon, sigurado akong doon na naman sila maghahasik ng lagim. Ang hindi ko lang malimutan ng husto, Kuya Bari, ay nakita ko kasi kung papaano sila bumiktima ng tao at wala man lang akong nagawa para pigilan sila. Sa sobrang hirap ng pinagdaanan ko, kinailangan ko pang magpa-schedule sa isang psychiatrist para makalimutan lang ang mga bagay na nakita ko. Kung totoong aswang nga ang mag-asawang iyon, kailangang matigil na ang kanilang ginagawa. Maraming paraan para mabuhay sila. Kailangan lang nilang magsikap at maging madiskarte sa buhay. Hindi nila kailangang pumatay ng tao na ipampupuno nila sa nagugutom nilang mga tiyan. Maaaring nakalusot man sila ngayon sa mata ng tao, ngunit hindi sila makakatakas sa mata ng Diyos. Hanggang dito na lang po ang aking kwento tungkol sa mag-asawang aswang. Sana po'y mapili niyo pong basahin sa inyong channel, Kuya Bari. Lubos na gumagalang, Alvin. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako nga po pala si Kaloy. Ipinanganak at lumaki sa probinsya ng Bukidnon. Noong bata pa po ako ay mayroon akong naging kababata. Siya po ay si Ipe. Bagong lipat pa lang sila Ipe noon sa lugar namin kung saan nakabili ng maliit na bahay at lupa ang mga magulang niya nang magkakilala kami. Noong bata pa po ako ay maliit lang ako at payat. Medyo maselan din ang aking katawan at mabilis dapuan ng sakit. Kaya naman madalas ay nasa loob lang ako ng bahay at bihirang makipaglaro sa ibang mga bata. Isa rin po sa dahilan kung bakit iniiwasan kong makihalubilo sa mga kaedaran ko ay dahil madalas na pagtutulungan akong tuksuhin dahil na rin sa aking pangangatawan. Payatot, kawayan, lampa, uhugin o sipunin. Yan ang mga madalas itawag sa akin ng mga batang gaya ko. Minsan nga ay hindi ko maiwasang umuwi nang umiiyak sa aming bahay dahil natutukso ako ng sobra ng kapwa ko ng mga bata. Minsang papauwi ako galing sa paaralan. May nakasabayan ako sa paglalakad sa isang grupo ng mga batang estudyante. Ang grupong iyon ang madalas manukso sa akin sa eskwelahan. Nang makita nila ako ay pinagtulong-tulungan na naman nila akong tuksuhin. Sinubukan ko na lang umiwas at wag na lang silang pansinin pa. Wala rin naman akong laban sa kanila dahil bukod sa maliit at payat ako ay marami din sila. Pero gaya ng dati, hindi nila ako tinitigilan hanggat hindi nila ako napapaiyak. Maiiyak na sana ako noon nang biglang dumating si Ipe. Siya ang humarap at sumaway sa mga batang nanunukso sa akin. Matangkad at may kalakihan ang katawan nitong si Ipe kumpara sa ibang mga bata.
Malaki rin ang boses niya kaya sa tuwing nagsasalita ng malakas ay nagmumuka iyong galit at matapang. Kaya naman maraming bata ang nangingilag sa kanya. Nagkakaripasan ng takbo ang mga batang nanunukso sa akin nang sawayin sila ni Ipe. Agad na lumapit sa akin si Ipe at tinanong kung ayos lang ba ako. Tumango lang ako sa kanya at nagpasalamat, Kuya Bari. Noon pa lang niya sinabi ang pangalan niya sa akin at ako na may nagpakilala na rin ako sa kanya. Nagpresenta siyang ihatid ako sa bahay namin na hindi ko naman nahindian dahil mabilis na niyang hinila ang aking kamay at mabilis na naglakad. Wala na akong nagawa kung hindi ang sumabay na lang kay Ipe. Noong makarating na kami sa harap ng aming bahay, ay nagpaalam at nagpasalamat na ako sa kanya. Ngunit bago siya umalis ay nagpresenta siyang dadaanan ako kinabukasan upang sabay daw kaming papasok sa eskwela at ganoon din sa pag-uwi. Total naman daw ay hindi naman kalayuan ang bahay nila sa amin. Kinabukasan nga, Kuya Bari, ay ganoon nga ang nangyari. Sabay kaming pumasok ni Ipe sa eskwelahan at sabay na ring umuwi. Magmula noon ay lagi na kaming magkasama ni Ipe at naging matalik na magkaibigan kami. Hindi ko na rin nararanasan noon na matukso sa eskwelahan dahil lagi kaming magkadikit ng kaibigan ko. Nakasanayan na rin namin ni Ipe na magpunta at maglaro sa kanya-kanya naming mga bahay. Kilala na siya ng mga magulang ko at ganoon din naman ako sa kanila. Madalas ay ang lolo lang ni Ipe ang nakakasama niya sa bahay nila. Araw-araw kasing umaalis ang mga magulang niya para makapaghanap buhay ang mga ito. Ipinakilala sa akin ni Ipe ang kanyang lolo na si Lolo Samuel. Mabait naman ang lolo ni Ipe. Madalas nga kapag naroroon ako sa kanila ay nilulutuan pa kami nito ng merienda. At kung dapit hapon na ay ihahatid naman ako ng maglolo sa aming bahay. Kaya naman, nakilala na rin ng nanay at tatay ko itong si Lolo Samuel. Minsang nakumbita kami ng isang kaklase ni Ipe sa kaarawan nito ay ginabi na kami ng uwi. Bukod kasi sa may kalayuan ang bahay noon, ay nasa kabilang barangay pa at nawili rin kami sa mga palaro doon kaya nawaglit sa isip namin ang umuwi ng maaga. Habang lumalakad sa daan ay nakasalubong kami ng isang grupo ng mga binatilyo. Nilapitan kami ng mga iyon at pilit na hinihingian ng pera. Wala kaming nagawa ni Ipe kung hindi ibigay ang natitirang barya na nasa bulsa namin. Pero hindi pa nakontento ang mga nangingikil sa amin. Nakita nila ang suot na relo ni Ipe at pilit iyong kinukuha sa kanya. Hindi naman pumayag si Ipe na ibigay sa mga iyon ang kanyang relo kaya nagalit ang mga iyon sa amin. Pinagtulungan ng mga binatilyo na hawakan si Ipe para makuha ang suot niyang relo. At dahil sa laki ng mga humahawak kay Ipe ay hindi niya magawang pumalag kaya nagsisigaw siya para humingi ng tulong. "Lolo! Lolo! Tulong!"
Malakas na tawag ni Ipe sa kanyang lolo. Nagalit ang isa sa mga lalaki at malakas na sinikmuraan agad si Ipe na ikinawala agad nito ng kanyang malay. Gustuhin ko mang tulungan siya, Kuya Bari, ay wala rin akong magawa. Sa liit at nipis ng katawan ko ay malamang pitikin lang ako kung saan ng mga salbahing binatilyo na iyon. Kaya naman, napasiksik na lang ako sa isang sulok ng mayayabong na halaman. Hanggang maya-maya'y nakarinig ako ng tila humahagok ng malakas. Nagulat ako nang mula sa kung saan ay biglang sumulpot ang isang napakalaki at itim na baboy. Mabangis nitong sinugod ang mga binatilyong sumalbahe kay Ipe. "Ah! Ang laking baboy! Saan ang galing yan?" Nagtataka ring tanong ng mga binatilyo. Kanya-kanya silang ilag sa ginagawang pagsuwag ng malaking hayop. Naglalaway ang bibig noon na may mahahabat matutulis na pangil na katulad sa isang baboy ramo, pero ang laki noon ay mas malaki kaysa sa pangkaraniwan. Pulang-pula din ang mga mata nitong tila nanlilisik sa galit. Hindi baboy yan! Aswang! Aswang yan!" sigaw ng isa sa mga binatilyo. Dahil sa narinig kong iyon, ay lalo akong napasiksik sa pinagtataguan ko, Kuya Bari. Mas lalo pang dumoble ang nararamdaman kong takot. Nakita kong dumampot ang isa sa mga binatilyo ng matulis na sangang kahoy at inasinta sa hayop na sumusugod sa kanila. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Tinamaan naman iyon sa unahang binti dahil sa lakas ng pag-asinta ng lalaki. Subalit hindi naging dahilan iyon upang lubayan sila ng nasabing hayop. Sa halip ay galit na galit iyong pinaghahabol ang mga lalaki. Kanya-kanya namang pulasan ang mga binatilyo. Nagsikaripas ng takbo sa takot na maabutan sila ng galit na nilalang. Habang tumatakbo ay nagsisigawan sila ng, "Aswang! Aswang! May humahabol sa aming aswang!" Habang nagkakaripasan ng takbo ang mga sumalbahe sa amin, ay naiwan akong nanginginig sa aking pinagtataguan. Nakita ko ang kaibigan kong nakahandusay pa rin sa lupa at wala pa rin siyang malay. Dali-dali akong lumabas sa pinagtataguan ko upang lapitan si Ipe na wala pa ring malay sa kasalukuyan. Maya-maya ay biglang dumating si Lolo Samuel at humahangos na lumapit sa amin. Agad akong nagsumbong sa kanya at sinabing ang mga binatilyo ang may gawa noon kay Ipe. Sasabihin ko na rin sana ang tungkol sa aswang, subalit nag-alangan ako dahil baka hindi ako nito paniwalaan. Ikaw bata, kumusta ang lagay mo? Nasaktan ka rin ba?" Nag-aalalang tanong ni Lolo Samuel. Umiling lang ako sa tanong niyang iyon. Binuhat niya ang walang malay kong kaibigan at pagkatapos ay niyaya na niya akong umalis doon. Bagamat matanda na ay malakas pa rin si Lolo. Kahit may kabigatan si Ipe ay nabuhat pa rin niya ito. Ngunit habang naglalakad kami ay may napansin ako
sa braso nitong si Lolo Samuel. Nakita kong may tumutulong dugo roon. Noon ko napansin na may malaking sugat pala siya sa braso. Nang biglang pumasok sa isip ko ang malaking itim na baboy na sumalakay kanina sa mga lalaki. Naalala kong tinamaan iyon ng matulis na sanga nang asintahin iyon ng isa sa mga binatilyo. Hindi kaya si Lolo at ang baboy na aswang ay iisa? Tanong ko lang sa aking sarili. Pero hindi, imposibleng si Lolo iyon. Pilit ko na lang iwinaksi sa isip ko ang weirdong isipin na iyon. Nang gabi ring iyon ay idinaan na rin ako ng lolo ni Ipe sa bahay namin dahil sa malalim na rin ang gabi. Nag-aalalang mga magulang ang sumalubong sa akin at agad na nagtanong kung bakit ginabi ako ng aking uwi. Ikinuwento ko naman sa kanila ang lahat ng nangyari, maliban ang tungkol sa baboy na aswang. Kinabukasan ay maaga pa lang nang pumunta ako sa bahay nila Ipe upang kamustahin ang kalagayan niya. Noong naroon na ako sa tapat ng pinto ng bahay nila upang kumatok, nang biglang mapansin kong bahagyang nakaawang ang salamin ng bintana roon. Kung kaya't sinubukan kong sumilip sa may siwang para sana alamin kung gising na ba itong si Ipe. Pero noong pagsilip ko ay nakita ko roon ang lolo ng aking kaibigan. Nakaupo iyon sa may malapit sa bintana at tinatanggal ang nakabalot na gasa sa kanyang braso na may sugat. At ikinagulat ko ang sumunod na nangyari dahil nakita kong biglang inilabas ni Lolo Samuel ang kanyang dila at unti-unting humaba iyon. At pagkatapos po ay dinila-dilaan ang sariwa pa nitong sugat. Sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, ay muli kong naalala ang baboy na aswang. Ha? Si Lolo Samuel nga ang aswang! Hindi ako makapaniwala sa aking nakita at hindi ko namalayang ako'y napatulala. Napabalik na lang ako sa aking wisyo nang maramdaman kong may biglang tumapik sa aking balikat. Ang lolo ni Ipe. Tinanong niya ako kung ano ang ginagawa ko roon at bakit hindi ako kumakatok. Ngunit sa halip na sumagot ay napalunok na lang ako ng aking laway at napailing-iling. Dali-dali akong nagpaalam at kumaripas ng takbo pauwi. Noong nasa loob na ako ng bahay namin, ay saka pa lang ako nakahinga ng maluwag. Ngunit hanggang sa mga sandaling iyon ay ramdam ko pa rin ang panginginig ng aking mga tuhod. Simula noon, Kuya Bari, ay iniwasan ko nang pumunta sa bahay nila Ipe sa takot ko sa kanyang lolo. At kahit anong pilit na tanong ni Ipe sa akin kung bakit hindi na ako nagpupunta sa kanila, ay lagi ko na lang dinadahilan na mas gusto ko na lang na doon na lang kami maglaro sa bahay namin. Hanggang dumating ang araw ng bakasyon at ibinalita sa akin ni nanay at tatay na lilipat na kami sa Maynila at doon na rin ako mag-aaral. Alam kong lungkot si Ipe noon nang paalis na kami. Sa katunayan ay inihatid pa nga kami nilang maglolo sa terminal ng bus
na sasakyan namin papuntang pier. Sa huling pagkakataon ay sinulyapan ko ang mukha ng lolo ni Ipe at ngumiti naman iyon ng matamis sa akin bago tuluyang nagpaalam ito sa amin. Bagamat nakaramdam ako ng takot sa lolo ni Ipe noon, ay unti-unting napawi iyon sa paglipas ng panahon. At para sa akin, Kuya Bari, kung totoo mang aswang o hindi si Lolo Samuel, ay alam kong may mabuting loob pa rin ito. Magmula nang lumipat kami rito sa Maynila, ay hindi na kami nagkita pa ng aking kaibigang si Ipe. Noong unay, nagsusulatan pa kami hanggang sa dumalang iyon at wala na akong natanggap na sulat mula sa kanya. Gayunpaman, kahit na hindi na kami nagkikita pa, ay hindi ko pa rin nalilimutan ang dati kong kababata at kaibigan na si Ipe. Ganoon din ang kanyang lolo. Ito po ang karanasang hindi ko po malilimutan hanggang ngayon, Kuya Bari. Nagkaroon ako ng isang matalik na kaibigan na handa akong ipaglaban anumang oras at isang lolo na mapagmahal sa kanyang apo. Mahiwaga man ang kanyang kaanyuan, ngunit busilak naman ang kanyang kalooban. Isang kakaibang kababalaghan ang aking naranasan mula sa lolo ni Ipe. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po at pagpalain po kayo palagi ng puong may kapal. Lubos na gumagalang, Kaloy. Batid ko ng simulat sa pool ay may kakaiba na talaga sa mga ngiti ng lola ni Buknoy. Hindi ko lang alam kung ano iyon, Kuya Bari. Basta alam kong kakaiba at halos hirap akong kalimutan. Si Buknoy ay kaklase ko noong grade 4. Naging matalik kaming magkaibigan. Sa lahat ng naging malapit sa aking noong elementary, ay sa kanya lang ako nagtitiwala ng husto. Anya, hindi lang daw basta kaibigan ang trato niya sa akin. Ako raw ang kapatid na kahit kailan ay hindi siya nagkaroon. Mabait po si Buknoy, respetado at maasikaso. Yun nga lang, kahit kailan ay hindi ko pa nagagawang pumunta sa kanilang bahay kahit minsan. Parang may tinatago siya. Kapag kasi inaaya ko siyang puntahan siya sa kanila, ay todo tanggi siya, Kuya Bari. Saka na lang daw at hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang lola. Ni minsan, hindi ko pa nakakausap ang lola niya. Nakita ko na ito, ngunit parang umiiwas naman ang matanda sa akin. Palipat-lipat na lang kasi sila ng bahay. Tingin ko naman ay mayaman sila dahil maraming pera si Buknoy at may sariling bisikleta. Naging misteryoso tuloy ang dating niya para sa akin, Kuya Bari. Ngunit gayon pa man, hindi naman ito big deal sa akin. Sanay na din naman ako na maraming nakabingbing tanong sa isip. Wala nang sagot na natatanggap. Nang mag-high school kami, mas naging malapit si Buknoy sa akin. Anya, sa lahat ng nakilala niya ay ako lang ang naging mabait sa kanya, kaya pinakaiingatan daw niya ako. Palagi niya akong hatid sundo mula sa aming bahay. Masaya ako dahil hindi kagaya ng ibang kaklase ko si Buknoy. Ilang beses na niya akong pinagtatanggol.
Hindi niya hinahayaang may makapanakit sa akin. Isang araw, nagulat ako nang pumasok siyang may mga kalmot at pasa. Noong tanungin ko naman siya, ay ayaw naman niyang sumagot. Malakas ang duda ko, ang kanyang lola ang may gawa nun. Wala naman kasi siyang mga magulang na eh. Sa halip ay nakiusap siya sa akin na layuan ko daw muna siya. Kahit ilang araw lang daw dahil may kailangan siyang gawin. Pagkasabi nun ay bigla niya akong iniwan na para bang hindi kami magkakilala. Aminado akong nag-alala ako, Kuya Bari, at sumakit ang ulo sa kaiisip kung ano nga ba ang problema niya. Kinabukasan, nasaktan ako ng husto nang may makitang iba na ang mga estudyanteng nakaakbay sa kanya. Kapag lumalapit naman ako ay sinasadya niyang hilahin ang mga bagong kaibigan niya sa ibang lugar na tila ba nandidiri talaga sila sa akin. Kuya Bari, nasaktan ako sa ginawa niya. Hindi ko alam kung may nagawa ba akong kasalanan at iniiwasan niya ako. Siya lang naman ang nag-iisang kaibigan ko, kaya malungkot akong pinagmamasdan na lang siya kasama ang mga bago niyang kaibigan na masayang nagtatawanan habang nagbibiruan. Sa isang iglap, nabaliwala ang pagiging malapit naming dalawa. Gustuhin ko mang magtampo ay hindi ko kaya. Ayaw kong malaman niyang nalulungkot ako dahil sa ginawa niya. Isang araw, narinig ko sa mga naglalaro sa gym na inimbitahan di umano ni Boknoy ang kanyang mga bagong kaibigan sa kanilang bahay. May munting handaan daw na gagawin dahil kaarawan daw ng lola nito. Kuya Bari, gusto kong manatiling kaibigan ni Boknoy. Kaya kahit alam kong hindi ako imbitado, ay bumili pa rin ako ng regalo para sa lola niya. 8:00 ng gabi, Huwebes. Nakahanda na ang aking dadalin at suot ko ang formal na damit na bigay din sa akin ng aking kaibigan. Gusto ko lang magbakasakali na papansinin niya ako kapag kumatok ako sa bahay nila. Para mapabilis ang pagbiyahe ko ay hiniram ko ang motorsiklo ni Kuya. Para hindi ako mukhang kaduda-duda, sinundan ko ang mga bagong kaibigan ni Boknoy. Lahat sila ay kay gaganda ng suot at sabik na sabik sa pupuntahang party. Lahat sila ay may dalang regalo. Hindi ko maiwasang mainggit sa kanila. Ang daming tanong sa isipan ko, Kuya Bari, kagaya ng bakit nga ba hindi na ako kinakaibigan ni Boknoy? Iniiwasan niya ako at hindi man lang ako magawang paliwanagan ng maayos. Automatiko kong pinatakbo ang motorsiklo nang makita kong may dumating na kotse. Sinundo pang talaga ni Boknoy ang kanyang mga kaibigan. Samantalang ako dati, hindi man lang niya magawang imbitahan sa loob ng bahay nila. Nakita kong sabik na lumulan sa sasakyan ang mga ito at bumiyahe na. Ang buong akala ko, Kuya Bari, sa bahay nila sa kabilang barangay, idaraos ang kaarawan ng lola ni Boknoy. Ngunit mali pala ako. Nakita kong lumiko sila sa isang shortcut na alam kong papunta naman sa kagubatan. Gusto kong magtaka, Kuya Bari, pero baka mapag-iwanan nila ako. Mabilis pa namang magpatakbo itong si Boknoy at medyo napapadistansya na ako. Binilisan ko ang pagpapatakbo
hanggang sa makarating kami sa isang malaki at lumang bahay. Nakaawang na ang gate na parang bang sinadyang hintayin ang mga bisita. Ipinarada ni Buknoy ang kanyang kotse sa harap ng main door, samantalang dali-dali ko namang pinatay ang makina ng motorsiklo para hindi nila ako mapansin. Noong pumasok sila sa loob, inilit ko munang ikalma ang sarili ko. Aaminin ko, Kuya Bari, nasasaktan ako nung mga oras na iyon. Hindi ko matanggap na ipinagpalit ni Buknoy ang ilang taong pagkakaibigan namin sa mga taong kailan lang niya nakilala. Noong mapakalma ko na ang aking sarili, lumibot ako sa likurang bahagi ng malaking bahay at doon tumingin-tingin. Pansin ko, maraming kwarto ang bahay na iyon. Nakaawang din ang likurang bahagi, kaya naman nagpasya akong pumasok doon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Tahimik naman sa loob na napagtanto kong kusina pala. May mga nakahilerang pinggan sa isang parihabang mesa sa may komedor, pero wala namang handang pagkain. Ang napansin ko lang, Kuya Bari, may malaking kawa na may pinakukulong tubig. Noong makarinig ako ng mga yabag papunta sa aking kinaroroonan, ay dali-dali akong nagtago sa ilalim ng hagdan. Kumabog ang aking dibdib at balisa ako sa takot. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng ganito. Humalo sa ingay ng mga yabag ang tumatawang mga kasamahan ni Buknoy na noon ay nasa komedor na pala. Kanya-kanya silang reklamo dahil birthday daw ito. Pero bakit iisang bowl lang ng sabaw ang nasa gitna na kailangan daw nilang pagsaluhan muna bago ang main course? Ngumiti lang si Buknoy sa kanila. Kung kaya't walang imik na sumandok ang mga bagong kaibigan ni Buknoy at nagtawanan. Baka raw kasi lechong tao na ang isisilbi ng lola ni Buknoy sa kanila. Nanatiling tahimik lang ang kaibigan ko, samantalang nagsisikuhan naman ang mga bisita niya. Maya-maya'y nagreklamo raw na inaantok ang mga bagong kaibigan ni Buknoy. Nagulat ako, Kuya Bari, kasi kanya-kanya silang bagsak sa mesa at basta na lang nawalan ng malay. Saka naman lumabas ang lola ni Buknoy at pumalakpak ng malakas. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa labis na nagpasalamat ang matanda nang makita niyang wala ng malay ang mga ito, at inutusan pa si Buknoy na buhatin sa mga silid ang mga estudyante. Kinabahan ako, Kuya Bari, at nagmamadaling lumabas na ng kanilang bahay para pakalmahin ang aking sarili. Masama talaga ang kutob ko sa mga nangyari, ngunit biglang sumagi sa aking isipan ang tungkol sa pagiging aswang ng lola ni Buknoy. Naging usap-usapan iyon sa amin kasi, at hindi lang ako naniniwala kasi nga sobrang bait ng kaibigan ko. Imposibleng gawin niya sa akin ang mga bagay na ginagawa ng isang aswang dahil magkaibigan kami. Umihip ang malamig na hanging panggabi. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot habang pinakikinggan ang paligid. Ang
mga nilalang sa kakahuyang nasa aking likuran ay tila may pinanghihinayangan. Hindi ko na lang sila pinansin at hinayaan ko na lang na mag-ingay. Total naman ay hindi ako natatakot sa kanila. Hindi nagtagal ay pumasok ako sa loob ng matapos kong pakalmahin ang aking sarili. Sinalubong ako ng isang matinis na palahaw, kaya naman kabadong umakyat ako sa taas ng kanilang bahay. Nanginginig ang aking mga tuhod nang makita sa isang nakaawang na pinto ng kwarto ang isa sa mga bagong kaibigan ni Buknoy. Duguan ito at sugatan ang dibdib. Nagulat ako nang makitang nilalantakan siya ng isang matandang babae. Nakakatakot ang mukha nito. Mapula ang mga mata. Mahahaba ang kuko at matutulis ang pangil. Pakiramdam ko nga, hindi na ito normal na tao. Lumapit ako at naghanap ng maipangahataw sa matanda na kaagad namang napigilan ni Buknoy. Namumula ang mga mata niyang hinila ako at dinala sa labas. Nagulat ako, Kuya Bari, dahil hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman nang sabihin niya sa aking hindi ako dapat narito. Dahil sa bugso ng damdamin ko, malakas ko siyang sinuntok na ikinabagsak naman niya sa sahig. Sinabi ko sa kanya ang mga bagay na nagpapasakit sa akin. Maya-maya'y malungkot na bumangon si Buknoy at sinabing mahal niya ako dahil ako lang daw ang naniniwala sa kanya. Iyon nga lang, aswang daw kasi ang lola niya. Umiiyak na sinabi ko sa kanyang maintindihan ko siya kung nagtapat siya sa akin. Ako man ay isang aswang kagaya nila at baka tulungan ko pa silang maghanap ng biktima kung nanaisin nila. Nagulat si Buknoy sa mga katagang nasabi ko. Sa eksenang iyon, lumabas ang lola ni Buknoy. Nakita ko kung gaano kabangis ang mukha nito, pero hindi ako natakot. Tinitigan ko ang mga mata ng matanda na tila ba mas mataas na uri ng pagkatao ang mayroon ako kaysa sa kanya. Nanginginig na nagtapat ang lola ni Buknoy na kay tagal na niyang tinatago daw ang lihim niya. Hindi siya nagsisi na naging aswang siya dahil daw sa paraang lang iyon lang siya nagiging malakas. Nilapitan ko ang lola ni Buknoy at inakay ito papunta sa kanilang sofa. Naupo kami at nag-usap. Inaamin ko sa kanya na dati kaming ganyan, pati ang buo kong pamilya. Nambibiktima kami ng mga tao upang mabuhay lamang. Ngunit kalaunan ay nagbago iyon mula noong mapatay ang aking ina ng taong bayan dahil sa galit nila sa aswang. Mula noon ay napagpasyahan ng aking ama na kung magpapatuloy ang aming pambibiktima sa mga tao ay lalong nagiging mapanganib ang aming angkan. Kung kaya't sa halip na tao ang aming kainin ay naging hayop na lamang ang kinakain namin upang mabuhay. Habang sinasabi ko ito ay nakita kong lumuluha si Buknoy. Lumapit ito at napaluhod. Humingi ng tawad sa akin. Siya daw ang dapat sisihin at hindi ang kanyang lola. Dahil lang sa pagmamahal niya sa kanyang lola ay siya daw ang nagdadala ng mga taong pwedeng biktimahin ng kanyang lola upang mabuhay lang ito.
Matapos ang eksenang iyon, ay nilapitan siya ng kanyang lola at niyakap siya. Nangako itong hindi na siya gagambalain pa para lang maghanap ng kanyang makakain. Bagkus ay susundin na lang daw niya ang mga nabanggit ko, na tanging mga hayop na lang ang kanyang kakainin. Umuwi ako ng nakangiti, Kuya Bari, habang ako'y nagmomotorsiklo. Naisip kong tunay palang kaibigan itong si Buknoy, sa kadahilanang totoong pinahalagahan niya ako. Naging malagim man ang gabing iyon, ay nagkaroon pa rin ng liwanag sa pag-iisip ang lola ni Buknoy. Di kalaunan ay nanumbalik ang aming pagiging magkaibigan at mas lalong tumatag pa ito. Bagkus na alam na ni Buknoy ang aking lihim, ay hindi pa rin iyon naging hadlang sa aming pagkakaibigan. Isang busilak na pagmamahal na gagawin ang lahat para lang sa lola ni Buknoy. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.